Update nga tayo sa Gilas Pilipinas, mga kagilas, at pag-uusapan natin ngayon ang isang nakakagulat na ulat tungkol kay Kai Sotto. Ito nga si Homer Sison, may pasabog na impormasyon patungkol kay Kai Sotto. Ayon sa kanyang ulat, naglaro umano si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas nang walang natanggap na bayad mula sa SBP. Alam naman natin na may agent si Kai Sotto at normal lamang na may mga usaping pinansyal kapag may professional player na naglalaro para sa isang national team. Pero sa pagkakataong ito, iba umano ang naging sitwasyon. Ayon kay Homer Sison, hindi raw nagpabayad ang kampo ni Kai Sotto. Sa halip, si Kai pa umano ang may kailangang pabor mula sa SBP at ito nga ang naging laman ng ulat ng Pocast Sports. Ayon sa report, sinabi ni Homer Sison na salungat sa ilang lumabas na balita, wala umanong bayad na natanggap si Kai Sotto mula sa SBP para sa kanyang paglalaro sa Gilas Pilipinas. Sa halip, may isang mahalagang dahilan umano kung bakit naglaro si Kai sa ika-4 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Sison, kasalukuyang nag-a-apply si Kai Sotto ng waiver para sa USNCAA at para upadali ang proseso, mayroong dokumento na kailangan niyang makuha mula sa SBP. Kaya kung pagbabasihan ng ulat, si Kai mismo ang may kailangang pabor mula sa SBP. At dito, nagiging mas interesting ang sitwasyon. Alam naman natin na muling sinusubukan ni Kai Sotto na maipagpatuloy ang kanyang pangarap na makabalik sa NBA. Isa sa mga hakbang na tinitingnan ng kanyang kampo ay ang paglalaro sa USNCAA. Pero bago mangyari iyon, kailangan munang makumpleto ang ilang requirements at dokumento. At ayon kay Homer Sison, may mga dokumentong SBP lamang ang maaaring magbigay. Kaya posibleng isa ito sa mga naging dahilan kung bakit muling naglaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas. Pero tandaan natin mga kagilas, ito ay base sa ulat at pahayag ni Homer Sison. Kaya kayo na ang humusga. Sa tingin ninyo, malaking factor ba ang usapin ng NCAA waiver sa pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas? I-comment ninyo ang inyong opinion. Samantala, may isa pang mahalagang development pagdating sa magiging kalaban ng Gilas Pilipinas. Ayon sa ulat ng Spin PH, parehong hindi nakapaglaro sina Mohammad Amini at Behnam Yakchali noong nakaraang window dahil sa political unrest. Pero para sa window na ito, muli silang kabilang sa Iranian pool. Ibig sabihin, mas marami ng weapons ang kailangang paghandaan ng Gilas Pilipinas kapag nakaharap nila ang Iran. Si Behnam Yakchali ay isang veteranong guard ng Iran na may malaking experience at kakayahang gumawa ng plays at umiskor. Samantala, si Mohammad Amini naman ay isa sa mga batang talento ng Iranian basketball. Mayroon siyang size, athleticism at scoring ability na maaaring maging problema sa depensa ng Gilas. Kung dati ay may malaking butas sa lineup ng Iran dahil sa kanilang pagkawala, ngayon ay maaari nang maging mas kumpleto at mas dangerous ang kanilang rotation. Pero may isang malaking development din sa panig ng Iran. May injury concern kay Behnam Vahedi at malaking bagay iyon dahil isa rin siya sa mga manlalaro na maaaring magbigay ng scoring at playmaking para sa Iranian side. Kaya kahit magandang balita para sa Iran, ang pagbabalik ni Amini at Yakchali, mayroon pa ring malaking tanong kung gaano kalaki ang magiging epekto ng injury ni Vahedi sa kanilang lineup. Para sa Gilas Pilipinas, malaking challenge ito. Kung makakaharap nila ang mas kumpletong Iran, makikita talaga natin kung gaano kalakas ang bagong Gilas Pilipinas. Hindi pwedeng basta-basta lang ang depensa. Kailangang bantayan ng mabuti ang perimeter shooting, ball movement at transition game ng Iran. Malaking responsibilidad din sa frontcourt ng Gilas ang pagkontrol sa rebounds at physicality sa ilalim. Dito papasok ang experience ng ating mga veterano at ang athleticism ng ating mga batang players. Kaya mga kagilas, isang bagay ang malinaw, hindi magiging madali ang laban kontra Iran. Bumalik man ang dalawang importanteng players nila, mayroon naman silang injury concern kay Vahedi. Pero para sa Gilas Pilipinas, hindi ito dahilan para umatras. Sa halip, ito ang pagkakataon para ipakita ng Pilipinas na kaya nitong makipagsabayan sa pinakamalalakas na teams sa Asia. Kaya abangan natin ang magiging laban at syempre, suportahan natin ang Gilas Pilipinas hanggang sa final buzzer. Kung may masasabi kayo tungkol sa usapin kay Kai Sotto at sa pagbabalik ni Amini at Yakchali, ilagay ninyo sa comment section. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa Gilas Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-follow ang channel.